Hello mga kabibigo, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So eto na, nagkasagutan si Senator Marcoleta at DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi si Boying Rimulya parang binabali ang batas. Si Marcoleta naman, tinitansahan na hindi pwede mong baliin ang batas. Pero si Boying Rimulya talagang giving his own answer and talagang grabe yung kaya nga sabi ni Marcoleta, so pwede kang madisbarag dyan, Secretary Boying Rimulya, kung ipagpatuloy mo yung paniniwala mo. Nako, heto kabibiga, ang bangayan. At tila nauutal si Boying Rimulya sa pagsagot ni Marcoleta. Halata mga kabibig, sabi ng isang netizen, nako talo talaga si Boying Rimulya. Lawyer versus lawyer. Marcoleta versus Boying Rimulya. Boying Rimulya na uutal kasi mali-mali ang paniniwala. Nako, heto kabibig ha, panoorin natin kung paano sinupalpal ni Marcoleta si Boying Rimulya. And sabi pa nga, posibleng madisbar si Boying Rimulya kung ipagpatuloy niya na baliin ang batas. Ito kabibig, makinig tayo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero so, hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the law? No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir? Can I speak, sir? Yes, you are. I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are... All of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry.
for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ng sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, articulating the sir. provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergone by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad. Opo. Mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Uy, batas Opo. muna. Thank you, Mr. Chair. Tulfo, Chair. noon. Yes, Also, I would Oh like to my manifest goodness, that Tulfo. hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo Alak! sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Hala! Yes, sir. Oh my Thank you, goodness! Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. Just to lower the decibels, Hala stress. ka! Nakakatawa, Tulfo. Erwin Tulfo, kahit daw wala sa batas basta ginusto ng taong bayan dapat masunod. Nakakatakot kaya pala puro labag sa batas ang ginagawa ng mga ito. So pwede na mag-resign si Bibing kasi yan ang gusto ng taong bayan. Sariling batas ni Remulla. Ito na nakakatakot talaga kung maging ombudsman. Babaliin ang mga batas. Sa Tulfo gusto shortcut palagi. Kaya gusto niyang hawakan ang COA para talagang magawa niya. Naku, si Tulfo po, wala daw batas-batas sabi niya. Hala, my goodness, parang na-shock ako sa statement ng, oh my goodness. I'm not a lawyer, but yes, but I agree. He is absolutely wrong, sabi dito. That is undisputed truth in whatever language you put it. Tulfo, brand of justice, you can bend the law. Hala.
Shocking, kabibig. Sabi nga ni Jimmy Bundok, every lawyer in this country knows what Remulla is saying is absolutely wrong. I challenge anyone to justify Remulla's claim. And the Tulfo brothers flexing their Tulfo justice na walang batas-batas and we can bend the law. We can bend the law daw, sabi ng mga Tulfo. Sometimes you break the law. You do not do that. The law is absolute no matter how hard it is. Tayong mga ordinaryong tao, nakaka-experience yan in our every travel. Lalo na pag nahuli ng LTO. Law is law and we accept. Pero gusto niyang baliin kasi dawit din siya. Naku po. Kitang-kita mo yung katangahan ng dalawang Tulfo sa ni Kiko. Ay, ano bang sinabi ni Kiko? Naku po. Sabi ni Erwin, ang sigaw daw ng tao, ibalik ang ninakaw. Di ba ang sigaw, BBM resign? Funny because they even said you can bend the law to please the people. Thus, corruption is rampant because they ignore the law. Exactly. Mas malakas ang boses daw, mas maganda. And the people who voted for them, we go down the drain. Grabe. We can bend the law just to please the people? The stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. Oh, So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo, sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, eh baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para ho maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides So, Kiko agreed sa statement ni Tulfo na pwedeng i-bend ang law? We have to bend the law to be able to please the Filipino people. The people is higher than the law. From a legislator's mouth, this brought shivers from head to toe from Philip Brent Cariaga. It implies that the rule of law can be compromised for the sake of popularity, undermining the very foundation of democracy and governance. Ito sabi nito, why bend the law, Senator? Kaya nagkakaproblema ang Pilipinas kasi sa kakabend ng mga batas nyo. Grabe, maling-mali. Iniisip ko tuloy ko na naginip ako. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you need to bend the law to be able to please the Filipino people. By Senator Erwin Tulfo is an irresponsible and dangerous statement. Public officials should uphold the law, not normalize disregarding it. This kind of mindset only weakens trust in governance and promotes abuse. From Brent John Lewis. Na-shock ako sa sinabi ni Tulfo, mga kabibig. Tapos ito pa si Kiko Pangilinan para yatang supporting the statement of the Tulfo. Exemption and the immunity, hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. So yun, kabibigan, na-shock lang ako sa statement ng mga Tulfo. As in, wow, we can bend the law to
to please the Filipino people. So sana wala na sana ang konstitusyon, 'di ba? So ano ang iyong comment dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.